Isang apocalyptic masterpiece na siguradong hindi mo mapapalampas ngayong 2025 na may titulong si Lechon, kung saan ang mga zombie sa pelikula ay hindi lang gumagalaw ng kasing bilis ng mga atleta kundi kaya pa nilang habulin ang lumilipad na eroplano sa isang iglap at nag-evolve pa hanggang sa magkaroon ng katalinuhan. Ang mga ito ay maaaring gumamit ng kanilang pang-amoy upang habulin ang kanilang biktima mula sa malayo at alam din kung paano sirain ang mga matitibay na kuta ng tao. Ano ang mga development sa storyline? Alamin natin ngayon kasama si Eve. Isang batang lalaki ang nakaupo at nanonood ng kartoon sa bahay nang biglang nagambala ang signal. Ang screen ay nagsimulang magpakita ng emergency news. Isang hindi natukoy na virus ang sumiklab sa buong mundo. Lahat ng nahawahan, pagkatapos ng ilang minuto o araw, ay walang pagbubukod na naging mga baliw na halimaw. Ang virus na ito ay may matinding kakayahang makahawa na nagiging sanhi ng pagbagsak ng maraming lungsod. Ang batang lalaki ay nakatutok sa panonood ng balita nang bigla siyang makarinig ng ingay sa itaas. Nang matapang siyang umakyat upang tingnan, ito ay isang kalokohan lamang ng kanyang ate. Sa oras na ito, tumawag ang ama sa pamamagitan ng video. Dahil siya ay nasa isang misyon sa labas, sinabi niya sa kanyang asawa na dalhin ang mga bata sa bahay ng kanilang kamag-anak sa labas ng bayan upang magkubli dahil sumiklab na rin ang virus ng zombie sa lungsod. Nakita niya ang kanyang ama na may dalang swerteng bracelet na ginawa niya. Si Abigail ay ngumiti, tapos na ang pag-aayos ng ina ng kanilang bagahe. Nang marinig niya ang mga sunod-sunod na malalakas na sigaw sa labas, hindi siya nag-atubili at agad na inilabas ang dalawang bata sa bahay. Habang pasakay na sila sa kotse, biglang sumugod ang isang nahawahan upang umatake. Mabilis na nagtago si Abigail sa ilalim ng kotse at nakita niya mismo kung paano sinaktan ang kanyang nakababatang kapatid. Nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na gumapang palabas, ngunit sa oras na ito ang kanyang ina ay naging zombie at papalapit sa kanya. Sa kritikal na sandali, isang putok ng baril ang narinig. Ang lalaki ay lumitaw tulad ng isang tagapagligtas at tinulungan si Abigail na makatakas sa panganib. Pagkatapos nito, sinabi pa niya sa batang babae na takpan ang kanyang mga tainga at binaril ang kanyang nakababatang kapatid na naging zombie. Mabilis na lumipas ang oras, pagkalipas ng 15 taon, ganap na bumagsak ang lipunan ng tao sa ilalim ng pagsalakay ng zombie virus. Ang mga dating maunlad na lungsod ay isa na lamang ngayong mga guho. Ang batang si Abigail noon ay isa ng ganap na binata. Sa ilalim ng pagsasanay ng taong nagligtas sa kanyang buhay na si Cassius, siya ay naging isang tunay na mandirigma sa kailaliman ng kagubatan. Dahil sa maraming taon ng pamumuhay sa ligaw, laging ninais ni Abigail na maging bahagi ng isang komunidad. Ang kanyang pinakamalaking hiling ay makahanap ng tirahan ng tao upang manirahan. Gayunpaman, sa puso ni Cassius, ang pinaka-ideal na tirahan ay isang liblib na isla malayo sa mainland. Mabilis na bumagsak ang gabi. Nagising si Cassius sa ingay mula sa panlabas na sistema ng alarma. Maingat siyang lumabas ng tolda upang suriin at biglang may isang zombie na sumugod mula sa dilim. Agad na binaril ito ni Cassius. Pareho silang nakadarama ng pagkabalisa dahil ang mga zombie ay karaniwang nabubuhay ng magkasama sa kawan. Siguradong marami pa ring kasamahan nito sa paligid. Bago sumikat ang araw, mabilis silang nag-empek upang maghanda na umalis. Biglang naglabas ng ilang alertong paghuni ang kabayo nilang dalawa. Agad na napansin ni Cassius ang panganib at tumingin sa paligid. Sa malayo, nakita niya ang isang jeep na pinaliligiran ng mga zombie. Sa una, hindi balak ni Cassius na makialam, ngunit biglang nagpaputok si Abigail ng walang babala. Sa huli, kinailangan niyang tapusin ang natitirang mga zombie. Ang dalawa ay lumapit sa kotse sakay ng kabayo. Siyempre, hindi rin nila pinalampas ang pagkakataong maghanap ng mga suplay. Lalo na nang napansin ni Cassius ang sapatos ng namatay. Pagkatapos niyang magpalit, bigla siyang nakarinig ng tawag mula sa radyo sa kotse. Kaya pala, may kasamahan pa ang namatay. Agad silang aalis, ngunit sa isang kisap mata, ilang all-terrain na sasakyan ang sumugod. Isang malaking grupo ng mga armadong nakaligtas ang pumaligid sa kanila. Ang babaeng nakaligtas, at nang matuklasan ang bagong sapatos ni Cassius, agad silang naghinuha na sila ang mga pumatay at nagnakaw, at habang nagkakaigtingan ang dalawang panig. Isang buntis na babae ang bumaba sa sasakyan at nagmakaawa sa kanyang mga kasamahan na patawarin sina Abigail at Cassius. Sa sandaling iyon, muling nagbabala ang itim na kabayo, at pagkatapos ay umalinggaw sa gubat ang mga dagundong, at isang malaking kawan ng mga zombie ang dumagsa na parang baha mula sa apat na sulok ng mundo. Gustong tumakas ng lahat, ngunit huli na ang lahat, kaya wala silang pagpipilian kundi labanan sila sa kinatatayuan. Sa gitna ng mga patay, may isang babaeng zombie na tila may natitirang kaunting pag-iisip, na natili itong nakatayo at pinapanood ang mga kapwa zombie na sumugod sa pag-atake. Dahil walang proteksyon sa lupa, mabilis na napunta sa panganib ang grupo ng mga nakaligtas. Isang malaking lalaki ang nakagat ng halimaw at sinubukang wakasan ang kanyang sarili gamit ang baril, ngunit nalaman niya na wala na itong bala. Mabilis na inakay ni Abigail ang buntis na babae papunta sa jeep, habang si Cassius naman ay nakikipaglaban at umaatras. Pinatay niya ang matalinong babaeng zombie, pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa pamamagitan ng pagpindot sa gas pedal. Sa likod, isang malaking zombie na may itim na balat ang nakakita sa bangkay ng patay na babaeng zombie at umuhol ng galit na para bang nawalan
sinusundan siya ng kanyang asawa. Samantala, nailayo ni Cassius ang buntis na babae at ang kanyang asawa mula sa paghahanap ng halimaw pagkatapos niyang magtanong. Pagkatapos nilang magtanong, nalaman nila na ang grupo ng mga nakaligtas na ito ay papunta sa isang settlement na tinatawag na Boot Town. Sa pagkarinig nito, agad na natuwa si Abigail dahil ito ang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Pagkatapos matukoy ang direksyon, inihanda ni Cassius ang sasakyan upang ipagpatuloy ang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad, nasira ito sa gitna ng daan. Bumaba sa sasakyan ang asawa ng buntis na babae at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabing ang pangalan niya ay David at isa siyang profesional na mekaniko. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga piyesa, hindi na maaaring ayusin ang sasakyan. Wala nang ibang pagpipilian, nagpasya sina Cassius at ang iba pa na magpatuloy sa paglalakad sa daan sa bundok. Mabilis na nakarating ang grupo sa lungsod kung saan isinilang si Abigail. Matatayog pa rin ang mga gusali, ngunit ang buong paligid ay may bakas ng kamatayan. Nakahanap si Cassius ng isang malaking gusali at nagpasya na doon magpalipas ng gabi. Pagkatapos makumpirma na walang panganib sa paligid, nagsindi ang lahat ng apoy at naupo. Ipinahayag ni Abigail ang kanyang pagkausyoso tungkol sa lugar na tinatawag na Boot Town. Sinabi ng buntis na babae na nakipag-ugnayan siya sa bayan sa pamamagitan ng walkie-talkie noon. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang lugar ay gawa sa maraming pinagsamang bangka, ganap na hiwalay sa lupa, kaya napakaligtas nito. Bukod pa rito, napakaraming suplay ng pagkain at tubig doon. Tinuturing itong sagradong lugar na pinapangarap ng lahat ng nakaligtas. Ang mga mata ni Abigail ay nagningning sa tuwa, ngunit si Cassius ay hindi interesado. Sa halip na mangarap ng isang masikip na lugar, mas gusto niyang maglaan ng oras sa paglalagay ng mga bitag na bomba at pagpaplano ng mga ruta ng paglaban. Matapos makumpleto ang lahat, inihayag ni Cassius ang kanyang susunod na plano. Samahan niya ang mag-asawang David sa isang distansya. Pagkatapos ay maghihiwalay sila dahil ang patutunguhan niya ay ang daungan sa kabilang direksyon. Hindi natuwa si Abigail at tahimik na tumakbo upang hanapin si Cassius at makipagtalo. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niyang sumama sa kanya sa Boot Town. Si Cassius ay isang napakapraktikal na tao. Kung mas maraming tao sa isang lugar, mas lalo ito. Dahil hindi naintindihan ni Abigail ang kasamaan ng puso ng tao, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo at galit na tumakbo siya sa itaas upang magbantay ng mag-isa. Gayunpaman, hindi nila alam na sinundan sila ng itim na mukhang zombie sa kanilang inabandunang sasakyan. Tila nagpasya ang halimaw na huwag pakawalan si Cassius. Maaga kinabukasan, habang tinitingnan ni Abigail ang kanyang album ng mga larawan noong bata pa siya, bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa ilalim ng mga puno. Agad niyang napansin na may nakapasok na zombie at balak niyang bumaba upang bigyan ng babala ang iba, ngunit hinarangan siya ng isa pang zombie sa daan. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatugon si Abigail. Nakatakas siya sa paghabol, ngunit nawala ng balanse at muntik ng mahulog. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Cassius at iniligtas siya mula sa panganib. Di nagtagal, dumating ang itim na mukhang zombie kasama ang kanyang kawan, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila sinasadyang na-activate ang mga bitag na inilagay ni Cassius. Nang marinig ang pagsabog, agad na naging alerto si Cassius na naghinuha na sinusundan siya ng kawan ng mga zombie. Sa sandaling ito, biglang naaalala ni Abigail ang isang sibilyang paliparan na hindi kalayuan. Noong bata pa siya, madalas siyang dinadala ng kanyang ama doon upang maglaro. Baka may magagamit na eroplano pa roon upang mapaikli ng grupo ang paglalakbay ng ilang araw. Kahit na hindi gaanong kumbinsido si Cassius sa ideyang ito, dahil sa pagiging desidido ni Abigail, pumayag siya ng may pag-aatubili na tingnan ito. Pagkatapos ng maikling bayahe, lumitaw sa kanilang paningin ang airport na sinasabi niya. Ngunit ang tanawin sa harap nila ay nagdulot sa lahat ng pagkadismaya. Walang tao sa buong lugar at wala ring makitang isang eroplano. Ngunit hindi sumuko si Abigail. Naalala niya na bumili ang kanyang ama ng isang pribadong hangar para sa eroplano. Mabilis silang nagtungo doon kung saan natabunan na ito ng damo at mukhang isang maliit na burol. Matapos gamitin ang lumang paraan ng pagbubukas ng pinto, natuklasan nila na buo pa ang personal na eroplano ng ama ni Abigail. Tuwang-tuwa siya dahil bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na magpakitang gilas kay Cassius. Ngunit dahil matagal nang hindi nagamit ang eroplano, sinabi ni David na kailangan itong suriin at kumpunihin bago lumipad. Samantala, umakyat si Cassius at Abigail sa isang kalapit na gusali para magbantay. Ngunit hindi pa sila nakakaupo ng maayos, isang malaking grupo ng zombie ang dumating mula sa malayo. Nagmamadaling bumaba si Cassius para bigyan ng babala si Megan at David. Mayroon lamang silang 3 minuto para makaalis, kahit hindi pa tapos ang pagsusuri, kailangan nilang umalis kaagad. Habang papalapit ng papalapit ang mga zombie, inalis ni Abigail ang lahat ng kanyang pag-aalala at sinubukan na paandarin ang eroplano batay sa kanyang malabong alaala. Nakakagulat, nagawa niya talaga ito. Ngunit sa oras na ito, ang mga zombie ay dumagsa sa runway. Napakabilis nilang tumakbo na parang mga atleta at muntik na nilang maabutan ang lumilipad na eroplano. Binaril ni Cassius ang halimaw na umakyat sa pakpak ng eroplano. Samantala, tuluyang nakontrol ni Abigail ang manibela at matatag na iniangat ang eroplano. Mula sa lupa, tumingala ang mga zombie na may itim na mukha na may pag-aalala. Sa loob ng cockpit, tuwang-tuwa ang lahat. Malapit na silang makarating sa Boot Town. Ngunit sa sandaling ito, biglang umusok ang makina ng eroplano. Bago pa
pa sila makapag-react, biglang bumulusok pababa ang eroplano. Sa kabutihang palad, swerte sila dahil hindi masyadong mataas ang eroplano at nabawasan ang epekto ng pagbagsak, kaya't 4 lamang sa kanila ang nasugatan. Gayunpaman, tiyak na hindi na magagamit ang eroplano. Napilitan silang maglakad upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos, nakarating sila sa isang inabandonang istasyon ng tren. Matapos kumpirmahin na walang mga zombie sa paligid, nagpasya si Cassius na manatili doon ng isang gabi. Ang kanilang destinasyon, ang Boat Town, ay nasa kabilang panig ng bundok. Sa ngayon, maaari pa silang magkasama. Matapos maglakad ng sandali upang makumpirma ang kalagayan ng kanyang buntis na asawa, mag-isang pumasok si David sa isang bago ng tren at itinaas ang kanyang pantalon na nagpakita ng isang malaking peklat. Napag-alamang hindi pa nagtatagal, kinagat siya ng isang zombie. Alam ni David na hindi magtatagal at magiging halimaw na rin siya, kaya't balak niyang magpakamatay gamit ang baril. Ngunit nang naisip niya ang kanyang asawa na malapit ng mga anak, nag-alinlangan siya at sinuko ang kanyang plano. Maaga kinabukasan, napansin ni Cassius na may kakaiba kay David. Nang walang nakatingin, itinaas niya ang pantalon ni David at agad na nakita ang kagat ng zombie. Ngunit dahil nagmamadali si Abigail sa harapan, ipinagpaliban ni Cassius ang pag-asikaso kay David sa oras na iyon. Bumalik ang gabi at bigla silang nakakita ng isang bahay sa unahan. Dahan-dahang itinaas ni Cassius ang kanyang baril at sumulong. Biglang may narinig silang boses na nagbabala mula sa isang speaker sa pinto. Sa pagtukoy na may tao sa loob, nagmadali si Abigail na ipahayag na wala silang masamang balak. Nang malaman na may buntis sa grupo, agad na bumaba ang pag-iingat ng may-ari ng bahay. Kinuha niya ang lahat ng kanilang sandata at buong galak na pinapapasok ang lahat. Hindi inaasahan, nag-install siya ng solar power system at rain filtration system. Sa wakas ay na-enjoy ni Abigail ang isang nakaka-relax at komportabling hot bath at masarap na hapunan. Ganap na chinarge ni Cassius ang baterya ng kanyang computer na naglalaman ng mga larawan niya kasama ang kanyang asawa at mayroon ding larawan ng kanyang asawa na buntis. Matapos tingnan ang mga larawan, hinanap ni Cassius si Megan. Sinabi niya na binago niya ang kanyang isip at sasamahan muna niya siya sa Boat Town bago umalis kasama si Abigail. Sa oras na ito, nagdala ng alak ang may-ari ng bahay para sa lahat. Matagal na silang hindi nakakaramdam ng ganitong pagpapahinga. Ngunit habang nag-uusap, unti-unting napansin ng grupo na may kakaiba. Naniniwala ang may-ari ng bahay na ang mga zombie ay ang susunod na yugto ng ebolusyon ng tao. Naniniwala siya na sila ang pinakamataas na mandaragit na may karapatang mamuno sa mundo, tulad ng ginawa ng mga tao noon, na sakim na ng huli ng iba pang mga hayop. Nagulat ang grupo sa matinding pananaw na ito, habang si David ay lalong nararamdaman na hindi komportable. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. Nahulaan na ganap ng kumalat ang virus sa katawan. Nang bumalik si David sa sala, nakita lang niya si Cassius at ang dalawang iba pa na walang malay. Agad na sinamantala ng may-ari ng bahay ang pagkakataon para pindutin ang switch sa isang handheld device na naging dahilan para maramdaman niya ang kahinaan sa buong katawan at bumagsak sa lupa. Nang magising, nalaman ni David na siya at ang kanyang mga kasama ay nakabitin. Lumalabas na inilagay ng may-ari ng bahay ang pampatulog sa ala. Ang tunay na pagkatao niya ay isang biologist. Pagkatapos ng maraming taon ng pananaliksik, naimbento ni Norton ang isang espesyal na aparato na kayang kontrolin ang pag-ugali ng mga zombie gamit ang mga low-frequency na signal. At ang mga taong kusa na sumuko sa kuweba ng tigre, tulad ni Cassius at ng kanyang mga kasama. Siyempre, naging perpektong experimental subject siya. Matapos sabihin iyon, binuksan ng may-ari ng bahay ang hawla sa likod. Sa loob ay ang kanyang asawa na matagal nang naging zombie. Sinubukan niyang paikutin ang switch at agad na sumunod ang zombie na sumugod patungo kay Cassius. Hindi inaasahan dahil sa lakas ng virus, nagawang putulin ni David ang mga tali at ganap na immune rin siya sa kontrol ng device. Mabilis niyang iniligtas ang kanyang asawa at ang iba pa. Nang mapansin na hindi maganda ang sitwasyon, agad na tumakas si Norton at mabilis na nawala ng walang bakas. Ayaw nang manatili pa ni Cassius. Nakakita siya ng kotse sa labas at agad na nagmaneho papasok sa makapal na kagubatan. Ngunit hindi madaling bumitaw ang may-ari ng bahay. Ginagamit niya ang aparato para kontrolin ang isang kawan ng mga zombie na humahabol sa kanila sa napakabilis na bilis. Patuloy na pinindot ni Cassius ang gas para bilisan. Ngunit sino ang mag-aakala na may nakaharang na bumagsak na puno sa daan? Sa puntong ito, wala na silang pagpipilian kundi iwanan ang kotse at tumakas. Alam ni David na wala na siyang masyadong oras. Nagpasya siyang manatili at pigilan sila. Pagkatapos ng ilang maikling salita sa kanyang asawa, walang pag-aalinlangang sumugod si David sa kawan ng mga zombie. Nakalulungkot, ang kanyang sakripisyo ay nagpabagal lamang ng kaunti sa pagsulong ng mga zombie. Niyakap ni Cassius si Megan habang lumalaban at umaatras. Nang malapit na silang maabutan ng kawan ng mga zombie, biglang nakakita ang grupo ng isang kampo ng tao na pinangalan ng Abigail. Nahulaan na ito ang destinasyon ng bayan ng bangka na kanilang hinahanap. Nang marinig ng mga gwardiya sa kampo ang ingay, agad silang nagpaputok ng baril upang lipulin ang mga paparating na halimaw. Ang pinuno ng zombie na may itim na mukha ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na ihinto ang paghabol dahil sa harapan ay may ilog na pumipigil sa kanila na tumawid. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay si Cassius at ang kanyang mga kasama sa bangka at pumasok sa gitna ng kampo. Sa puntong ito, pumutok na ang panubigan ni Megan at nangangailangan siya ng agarang paggamot. Sa kabutihang palad, mayroong isang dalubhasang doktor at sapat na silid ospital. Kinabukasan, nagkaroon si Cassius at Abigail ng pagkakataon na makita ang buong tanawin ng lugar. Sa katunayan, ang
Ang lugar na ito ay itinayo sa pamamagitan ng pagkonekta. Maraming malalaking bangka ang magkasama na bumubuo ng isang malaking plataporma malayo sa baybayin. Sa wakas ay nakilala ni Cassius ang pinuno ng lugar na ito. Lubos niyang tinatanggap ang kanilang pananatili, ngunit kailangan nilang sumunod sa isang serye ng mga regulasyon. Walang pag-aalinlangan, agad na lumingon si Cassius upang umalis. Pakiramdam niya ay mas komportable na manirahan sa isang liblib na isla. Gayunpaman, determinadong manatili si Abigail. Sabik siyang magkaroon ng buhay na may maraming kaibigan sa kanyang edad, isang bagay na hindi niya naranasan noon. Sa sandaling iyon, tumakbo ang doktor upang sabihin kay Cassius na nanganak si Megan ng isang babae. Ngunit dahil sa labis na pagkawala ng dugo, maaaring hindi siya makaligtas. Nag-aalala, dali-daling tumakbo si Cassius sa silid ng pasyente. Sa puntong ito, mahina si Megan na halos wala na siyang lakas. Gusto niyang ipagkatiwala ang kanyang anak na babae sa kanya. Umaasang mapapalaki niya ang sanggol tulad ng ginawa niya kay Abigail. Sa pag-alala sa kanyang yumaong asawa, sa wakas ay pumayag si Cassius sa hiling ni Megan. Alam niya na mayroon na naman siyang bagong responsibilidad. Samantala, si Abigail ay ginagabayan ng isang gwapong lalaki. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang mga kagalakan na hindi niya pa naranasan. Hindi niya inakala na sa gitna ng apokalipse, ang mga tao ay maaari pa ring magpakalabis sa pag-inom, malubog sa musika, at sumayaw ng husto. Ito ay nagpatibay sa desisyon ni Abigail na manatili sa lugar na ito. Pagkatapos ng kasiyahan, aksidenteng nakita niya ang lalaki na iyon na palihim. Pumasok sa compartment ng barko. Dahil sa pagkausyoso, sinundan niya siya at natuklasan na puno ito ng mga electrical wire at explosives. Ang pinakakapansin-pansin ay isang remote control switch. Sa sandaling ito, lumitaw ang lalaki at ipinaliwanag na may mga pampasabog na nakatanim sa ilalim ng kampo. Kung sakaling bumagsak ang lugar, tatakas ang mga residente sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan at sabay-sabay na pasasabugin ang buong bayan upang walang matira. Ngunit hindi nila inaasahan na darating ang araw na iyon ng ganito kabilis. Hindi pa rin binitawan ng masamang may-ari ng bahay ang kanyang puot. Ginagamit niya ang kontrol ng aparato, nakikipagtulungan sa itim na mukhang zombie. Salamat sa tulong ng katalinuhan ng tao, ang natural na depensa ng kampo ay na-neutralize at ang isang serye ng mga halimaw ay sinamantala ang ilalim ng tubig. Kinagabiha ay sinalakay ang kampo sa pamamagitan ng bangka, isang mabilis na pag-atake na nagulat sa mga gwardiya at nagdulot ng malaking pinsala. Nawala ang kalamangan sa lokasyon ng mga residente at naging pagkain na lang sila ng kawan ng zombie. Nag-alala si Cassius sa kaligtasan ni Abigail at sa kabila ng gulo ay patuloy siyang naghahanap habang pumapatay sa mga kalaban. Sa wakas ay natagpuan niya ito na nakikipaglaban sa kubyerta. Marahil ay dahil sa pagkasabik, hindi sinasadyang itinulak ni Cassius ang isang zombie sa isang butas. Ang masamang host ay lumitaw na may pagmamalaki na sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makapaghiganti. Ngunit hindi sumuko si Cassius. Hinawakan niya ang braso nito at malakas na binugbog. Agad na nadurog ang marupok na control device. Nang mawala ang kontrol, mabilis na kinain ng mga zombie ang kawawang matandang zombie. Sa kabutihang palad, naghanda ang kampo na ito ng isang escape route. Maraming mga survivor ang nakatakas sa pamamagitan ng lagusan patungo sa kabilang bahagi ng ilog. Nang handa na silang pasabugin ang mga pampasabog, biglang sinabi ni George na maghintay dahil nasa bangka pa rin si Abigail. Habang tumatakas, hinampas ni Cassius ang itim na mukha na zombie gamit ang sagwan. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nakita ng babae ang kwintas sa pulso nito. Hindi ba ito ang mismong kwintas na ginawa niya at ibinigay sa kanyang ama? Ngunit sa ngayon, walang oras si Abigail para mag-isip. Siya ay mabilis na hinila ni Cassius sa lagusan. Nang makitang ligtas na ang dalawa, agad na pinindot ng lalaki ang remote control. Ang buong kampo ay agad na sumabog at naging isang malaking bolang apoy. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban ng lahat. Isang lalaki mula sa kampo ang lumapit habang hawak ang kanyang leg. Sa naunang labanan, nakagat siya ng zombie. Ngunit bago pa man magsimulang kumalat ang virus, napatumba siya ng itim na mukha na zombie. Hindi inaasahang nakaligtas din ang taong ito sa pagsabog. Agad na sumugod si Cassius upang labanan siya. Pinulot ni Abigail ang shotgun sa lupa. Nalaman niyang ang zombie sa harap niya ay ang kanyang sariling ama. Ngunit si Cassius, nasa panganib din ang nagpalaki sa kanya. Sa huli, nagpasya si Abigail na paputukin ang itim na mukha na hari ng zombie. Sa huli, hindi na niya ama ang lalaking iyon. Dinala ni Cassius ang grupo ng mga survivor at tiningnan ang nakahiwalay na isla sa malayo. Nagpasya silang magtayo ng isang bagong sentro para sa sangkatauhan doon. Iyon ang buong kwento ng pelikulang Silent Hill. Walang duda, ang babaeng zombie na pinatay ni Cassius kanina ay ang ina ni Abigail. Masasabi lang na ang lahat ng detalye sa pelikula ay maingat na inilagay ng direktor. Ang larawan naman ng dalawang tao, ang matanda at bata, ay halos kapareho ng pelikulang The Last of Us, na dati nang pinalabas. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ng like at subscribe para suportahan ang paglago ng i-review. At ngayon, paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video.